Sa paksa ng Stoicism, may tatlong taong pinakang kilala. Tatlong tao ng nakaraan na nakilala na tunay na mga Stoics. At yun ay si Marcus Aurelius, si Seneca, saka si Epictetus. Naging silang sikat marahil dahil sa mga nasulat nilang libro tulad ng Meditations ni Marcus Aurelius, ang Letters from a Stoic ni Seneca, at ang Enchiridion ni Epictetus. Pero technically, talaga hindi si Epictetus na nagsulat ng Enchiridion, pero hindi yun importante sa ngayon. Pwede nating masabi na yun nga lang talaga ang rason kung bakit sila naging sikat. Maraming mga sikat rin na tao na nagbasa nito pagkalipas silang mamatay. At ang mga kaalaman nila ay nagamit ng mga taong nagbasa nito. Tulad nga nila John F. Kennedy, Theodore Roosevelt, yun, mga president ng Amerika. Pero kaya lang sila talaga naging tanyag sa filosofiya ng Stoicism at technically sa paksa ng Stoicism ay dahil sa dinisiplina nila ang mga sarili nila para maabot yun. Pero hindi ko naman sinasabi na ginawa nila yung pagdidisiplina sa sarili nila para maging tanyag. Kasi technically, hindi iyon ang goal ng Stoicism. Kung mapanood nyo nga ang aking nakarang video. Pero balik tayo sa topic. Kaya talaga naging silang tanyag na mga Stoics ay dahil sa nag-training sila sa tinatawag na the three live disciplines of Stoicism. Ang three live disciplines of Stoicism ay masasabing practical na pag-ensayo patungo sa pagiging Stoic, ayon kay Epictetus. Ang disiplina na ito ay gamit na gamit ni Marcus Aurelius habang sinusulat niya ang kanyang journal na Meditations. Kung meron kayong pagkakataon at mabili ang libro na ito, in-encourage ko na bilhin nyo at mabasa ito. At makikita nyo doon talaga kung gaano ka-disiplinado si Marcus Aurelius kahit na isa siyang emperador ng Roma. Makikita nyo kung gaano siya ka-strict, ka-disiplina at pagtimpi sa sarili niya. Tulad nila, kaya din natin mabuhay bilang mga Stoic at according kay Epictetus, masisimulan natin ito sa three live disciplines. Pero ano nga ba ang mga three live disciplines? The discipline of desire and aversion. Usually, ang tawag na lang talaga dito is the discipline of desire or the therapy of the passions according kay Donald Robertson. Tulad nga ng mga salita mismo na ito, ang disiplinang ito ay about sa pagnanais at sa pag-iwas sa mga bagay-bagay. Normally, meron tayong mga distinct na gustong makuha tulad ng kayamanan, pag-ibig, paghanga galing sa iba o kaya naman ay atensyon. And meron din tayong mga gustong iwasan tulad ng sakit, bigati, kahirapan, at kalungkutan. Pero ayon sa mga Stoics, ang mas tama daw natin naisin ay ang mga bagay lang na kontrolado natin na mabuti tulad ng kaalaman at virtud. At ang kailangan natin naman iwasan ay ang mga masama tulad ng mga bisyo at mga bagay na salungat sa virtue. Ibig sabihin, ang mga bagay na normal talaga na akala natin ay gusto or ayaw natin ay hindi kasama sa dalawang kategorya na ito. Kung kaya't ang isipin natin tungo sa kanila ay dapat hindi pagnanais o pag-iwas, kundi indifference. Basically, magkameron tayo ng pagkawalang bahala sa mga bagay na ito. Yung sa mga nabanggit ko kanina, yung mga kayamanan, pighati, sakit, atensyon, yun. Yung mga bagay na yun, dapat ang reaksyon natin sa kanila ay pagkawalang bahala. Wala lang ito towards sa atin. Kayamanan, paghihirap, pag-ibig, pighati. Kung dadaan ito sa atin, hayaan na lang natin at huwag mabahala. Ang kasunod naman ay ang the discipline of action. Tulad nga ng pangalan niya, ang disiplina ng aksyon ay about sa mga tamang gawain. Related ito sa Stoic ethics kung saan ini-emphasize ang pagtulong sa kapwa at sa sangkatauhan. Paggawa ng tama sa iba't iba nating relasyon, maging pamilya, kaibigan o kasintahan, at paglilingkod sa ating mga responsibilidad, maging sa trabaho man ito o bilang mamayan ng isang bayan. Ang pangatlong disiplina sa three live disciplines ay ang discipline of assent, meaning pahintulot. Ito yung best translation niya sa Tagalog.
Pero ang tinutukoy dito ay pagbibigay ng permiso sa ating mga sarili upang baguhin natin ang pag-iisip natin about sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Basically, baguhin ang ating isipan sa unang impresyon natin sa isang bagay. Medyo malito kaya magbibigay ako ng isang halimbawa. Imagine mo na papunta ka sa school or sa opisina mo pero na-traffic ka and na-late ka dahil nga na-traffic ka. Una mong magiging impresyon dito ay masama kasi na-late ka. Pero, bigyan mo muna ang sarili mo ng time para, konting time lang, konting segundo, para pag-isipan ng naisip mo. Try mong ihiwalay ang hukom mo na masama yung nangyari sa'yo, na na-traffic ka at na-late, at isipin mo na lang na isa siyang pangyayari lang. Isang pangyayari na hindi masama, hindi rin mabuti. Isang normal na pangyayari na nangyayari na lang talaga minsan-minsan kasi ganun talaga ang buhay. And same din sa mga good things na nangyayari sa'yo. Sabihin natin na nakapulot ka ng pera and may isip mo, mabuti ito kasi nagkapera ka. Ngayon, mag-post ka muna and iwalay mo yung hukom mo, yung judgment mo ulit na yung nangyari is mabuti. Alalahanin mo lang na isa lang tong simpleng pangyayari. Hindi siya mabuti, hindi siya masama. Isa lang siyang simpleng pangyayari. Alam kong may isip mo na bakit kailangan nating ihiwalay ang impresyon natin na mabuti o masama isang bagay. Isang sagot na dyan is para hindi tayo madaling madala ng fortune or ng swerte ang ating mga emosyon. Ang swerte at malas ay hindi nating kontrolado. Maraming pwedeng mangyari sa atin at ang tanging kaya lang natin gawin para hindi madala ng ating mga naramdaman ay bigyan natin ang ating mga sarili ng pagkakataon na huminto muna, huminga at itanong natin sa sarili natin, kailangan ko bang isipin na mabuti o masama ito? O magiging objektibo ako at titingnan ko ito ng walang halong emosyon o walang halong bahid ng mabuti or masama? Sa tatlong three-leaf disciplines na ito, ang discipline of desire and aversion ang mainam na unahing step dahil sa mga eksesibong kagustuhan daw ng mga unhealthy na bagay ay hindi angkop sa nasasabing nilang good life. Coincidentally, ang founder ng Stoicism na si Zeno of Citium ay ganito din ang naging simula. Nag-aral siya sa ilalim ni Crates, isang cynic na pilosopo, kung saan siya ay namuhay na parang pulubi sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga nasasabing conventional na mga goods, conventional na mga mabubuting bagay tulad ng isang bahay at masarap na pagkain. Sa mga diniscuss natin, pwede nating masabi bang over naman ng pagdisiplina natin sa sarili kapag ganun ang gagawin? Not necessarily. Kung titingnan lang natin superficially, maaari nga nating masabing parang mga walang emosyon ang mga Stoics at walang pakiramdam. Hindi iyon totoo. Kung babalikan natin ang mga nakasaad, ang tinitimpi natin ay ang mga unhealthy na pag-iisip at behavior. Kasama na dito ang sobra-sobrang pagnanais at pag-iwas sa mga bagay-bagay. At dahil sa kasobrahang ito ay nakapagdulot ng matinding emotional na sakit tulad ng matinding heartbreak or sobra at excessive na saya tulad ng addiction or paggamit ng drugs or pag-iinom ng alak. Sabi nga ni Marcus Aurelius, free from passions yet full of love or natural affection. May mga natural na kasiyahan tayong pwedeng maramdaman at ito daw ay sapat na. At hindi na natin kinakailangan ng sobra-sobrang artificial na saya. Klinaro ng mga naunang Stoics na ang goal ay hindi maging bato ang ating mga puso. At imbis ay magkameron ng pagkakataon na makaranas ng mutual na pagmamahal at pagkakaibigan sa kapwa. Mga healthy na passion tulad ng rasyonal na kasiyahan at pag-iisip na mabuti sa kapwa. Sa next few videos, tatalakayin pa natin lalo ang mga three-leaf disciplines. Mas i-elaborate natin ito at kung paano ba natin masisimulan ang pagdisiplina natin sa sarili natin gamit ang three-leaf disciplines na ito. Kung paano ba natin ito may ensayo sa normal na pang-araw-araw natin na mga buhay. Kung nagustuhan niyo ang video, please like and share and subscribe. See you in the next video.